Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nangyari dyan po sa lungsod ng Davao. Si mga kababayan, laging sinasabi ng mga DDS na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sure win. Ang siguradong mananalo dyan po sa pagka-mayor dyan po sa Davao City. At itong si Pulong Duterte ay siguradong mananalo sa pagka-congressman dyan po sa Davao City. Ayun yung sinasabi nila. Pero mga kababayan, mukhang parang hindi po gano'n ang nararamdaman ko at ng ilang mga kababayan natin. Kasi mukhang gumaganda po ang labanan. Siguro nung mga kalaban nila dati, mga pipitsugin, kung wala talagang lumalaban, talagang sure win sila. Pero ngayon, mukhang tagilid ang barko ng mga Duterte. Unang-una sa pagka-mayor, ang kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si Carlo Nograles. Yan mga kababayan, sabi nila wala daw panalo si Carlo Nograles. Pero alam nyo ba mga kababayan, may mga kumakalat na balita na mukhang lumalakas po itong si Carlo Nograles. At maging dun si Migs Nograles mga kababayan, si Beauty and Brains. Mukhang maganda rin ang labanan at mukhang si Pulong Duterte ay tagilid dito kay Migs Nograles. So yan po yung totoo. Kaya wag po kayo basta-basta maniniwala mga kababayan sa mga kwento-kwento ng mga marites. Bantayan nyo maigi dyan po sa Davao, yung mga kababayan natin mga taga Davao, kasi marami nagko-comment din sa aking YouTube channel na sila yung mga Davaoenyo at sawang-sawa na sila sa mga Duterte. So, paano natin nasabi na tagilid at medyo kinakabahan itong si Duterte dyan sa Davao? Diba nung nakaraan lang ay nagpatawag ito ng meeting dyan po sa mga barangay captain. Meron pang pinagalitan ata dyan. Diba? At itong huli lang mga kababayan, namudmud sila. Namudmud sila ng sabi nila regalo daw ngayong Pasko. Pero sabi ng iba, ito raw ay ayuda. Ito yung mga tao na ayaw daw ng ayuda pero namimigay ng ayuda. So yan mga kababayan. Kaya medyo kinakailangan nilang umikot. Umiikot po sila Dati hindi naman sila umiikot kasi alam nyo, sigurado sila. Pero ngayon, medyo mabigat ang kalaban. Itong mga Nograles, medyo kinakabahan po ang kampo ng mga Duterte dyan po sa Davao. Kaya itong mga DDS na mga nagsasabi na sure win, nako, sa tingin ko, kinakabahan na rin sila. Kasi iba po talaga yung sinasabi nila sa nangyayari dyan po sa Davao. Kaya naman tayo rin nananawagan, mga kababayan, sa mga kaibigan natin dyan sa Davao, mga subscribers natin dyan sa Davao, kung kayo po ay sawa na sa pamumuno ng mga Duterte, meron na po kayong pwedeng piliin na alam natin na hindi kayo talagang pababayaan at ito ay magiging para sa taong bayan, mga kababayan. Huwag po kayong magpapabudol muli at piliin ninyo yung magbabago ng takbo ng inyong gobyerno dyan po sa Davao City. At yan po ang mga Nograles. Sasabihin na naman ng mga troll, si BMT, bayad na rin ng Nograles. Walang yan. Lahat na lang bayad Sabi raw, may mga nababasa akong comment, yan si BMT, yumaman na. Yumaman. Mayaman ako, titigil na ako dito. Kala niya ba, napakadaling mag-content. Ako, napakahirap din po. Na-stress na nga ako dito sa ating ginagawa. Pero, napakamahal po natin itong ginagawa natin sapagkat tayo po nakakatulong sa ating mga kababayan na magpaliwanag kung ano ba dapat ang maging stand natin sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na may kinalaman dito sa politika, dito sa ating bansa. So, kwento ko lang sa inyo, tagilid po ang mga Duterte. Yan po sa mga Nograles. Kaya naman bantayan nyo po ang inyong boto sa darating na eleksyon sa 2025. At ito mga kababayan, karagdagan na rin, bago tayo magtapos, pag-usapan natin, ito po breaking news yan po sa lungsod ng Maynila. Okay. Ito,
Meron pong nanalo po mga bagong contractors. Ito po, ayan, babasahin ko po. Ayan mga kababayan, yung report. Hindi po ito chismis. At hindi po ito kwento-kwento lang. Basahin ko po Breaking news tungo sa mas malinis na Maynila. Mga bagong basurero, ginawaran ng kontrata. Ganito po kasi yan mga kababayan Alam niyo sa Maynila, may mga sindikato po kasi dyan. Sabi nga ni DOJ Secretary Rimulya, ay yung mga sindikato daw dyan ay hawak nung dating mayor. At tinaya lang ng dating mayor na talagang mamayagpag dyan sa Maynila. At ito yung mga ginagamit nilang mga para magkapera. Basura at itong parking, mga kababayan. Ang may hawak po nung mga panahon na yan, nung nagsimula si Mayor Hanny Lacuna, ay mga tao nung dating mayor. Kasi nga po, pinakiusap yan. Ate, baka pwede naman. Itong mga tao ko, yan pa rin ang nandyan, wag mong alisin. Maganda naman sila maglingkod. Paano tuloy-tuloy ang ating gobyerno? Si Mayor Hanny Lacuna naman ay naniwala. Nangyari, nabudol siya mga kababayan at na-set up siya. At ginamit itong dalawang ito, itong basura at itong mga parking dyan para manulongges at siraan itong incumbent mayor. Kaya ngayon mga kababayan, ito basura. Merong binigyan ng bagong kontrata mga kababayan. Bagong contractors, Metro Waste at PhilEco. May dry run ng connection na okay. So wag na yan. Nag-dry run ngayong araw na to. Kaya nga breaking news ngayong araw na to nag-dry run na sila. Yung mga mga bagong contractor sa mga mag-akot ng basura. At ito na mga mananabotahe ay binalaan ni Mayor Hanny Lacuna. Kasi nga po mga kababayan, mga may sumabotahe po sa kanya Nung yung mga nakaupo po dyan, tao po nung dating mayor. Sa pamamagitan ng malinis at transparent na bidding. Bidding po, totoo po, hindi po formality lang Kasi karamihan sa gobyerno, kapag bidding, formality lang Ito naman ay transparent na bidding. Napili ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang Metro Waste Solid Waste Management Corporation o Metro Waste. At ang Ecology Systems Corporation, PhilEco, bilang mga bagong kontraktor para sa koleksyon at disposal ng basura kapalit ng dating kontraktor na pinili ng nakaraang administrasyon. Ayan. Yung transparent bidding, nanalo ang Metro Waste at PhilEco sa bidding sa halagang pasok sa approved budget ng lungsod na 842.7 million. Tingnan yung laki. Kaya pala hinawakan ito ng tao ng dating mayor. Ang laki pala ng rito ng budget, 842.7 million ang kontrata ay para sa buong taon ng 2025 para sa 6 na distrito ng lungsod ng Maynila. At 412 million naman, 412 million plus ang bid ng Metro Waste para sa District 1283 ng Maynila. Habang 429 million, 429.7 million naman ang winning bid ng PhilEco para sa koleksyon at disposal ng basura sa Districts 4, 5, and 6. Kaya nang tanong, bakit dalawa? Kasi kinakailangan dalawa maging kontraktor sa pagkakataong ito dahil hindi kaya maserbisyo ng Lionel Waste Management Corporation, yung dating kontraktor, ang buong Maynila. Pero yun yung isa lang ang kontraktor dati, kaya nagkakaleche-leche mga kababayan. Yung paghakot po ng mga basura dyan po sa, biro mo, District 1 hanggang 6, ang laki-laki ng Maynila, isang kontraktor lang. So napalitan na po sila. Umaasa ang alkalde na maghatid ng dalawang bagong kontraktor ng mas mahusay na serbisyo kumpara sa dati. Tungo sa mas malinis sa Maynila, inaasahan namin may ipapakita ng Metro Waste at PhilEco ang mas mataas ang antas ng performance at mahigitan pa ang nakasaad na standards sa kontrata. Aasahan po natin ang counting adjustment sa simula. Mabilis naman na magiging transition dahil aalalay ang Manila Solid Waste Management Office sa mga bago nating contractors upang matiyak na mahakot ang mga basura ng mabilis at maayos. We expect the collection schedule to fully normalize by the second week of January. Okay, at ito mga kababayan, meron din sinabi si Mayor Hanny Lacuna. Ito naman ay nagtatag o nag-atalaga si Mayor Hanny Lacuna ng Task Force kontra sabotahe.
Okay, itinalaga rin ni Mayor Lacuna ang 10 miyembro ng task force ng TFARO, Task Force Against Road Obstruction, na binubuo ng mga pinuno ng iba't ibang ahensya sa City Hall para tiyakin na maayos sa pagsasali ng operasyon mula sa dating kontraktor patungo sa bago. Malinaw ang aking utos sa task force tiyakin na maayos na transition at huwag hayaang magkaroon ng aberya kasi baka meron kasing natanggalan ng kontrata, baka manggulo. Alam niyo na naman dyan, may mga sindikato po dyan eh. Babala pa rin ni Mayor Randy Lacuna sa mga kalaban na balak manambantala at manubotahe. Sa pagpapalit ng mga kolektor ng basura, may mga gumagawa ng akbang para guluhin ang proseso at sirain ang reputasyon ng lungsod at bagong kontraktor. O, kilala namin sila. Tignan nyo mga kababayan. Ngayon pa lang, magsisimula pa lang itong mga bagong kontraktor sa basura, meron na sila nababalitaan na meron talagang gustong manggulo at sirain ang reputasyon ng lungsod, pati na yung bagong kontraktor. Kilala namin sila. O, kilala sila ni Mayor Randy Lacuna. Ang iba ay nag-ooperate sa gedli-gedli, habang ang iba naman tila mga vampirang kayang maglalakad sa liwanag ng araw, pakaway-kaway pa. O, zero tolerance tayo sa anumang uri ng pananabatay mula man ito sa loob at labas ng City Hall. Okay, so simula ngayong araw na to, isasagawa na ng dalawang kontraktor ang dry run. Okay, para makita nila, syempre, pag-aaralan nila maigi yan. At para maging smooth naman ang operasyon. Kaya yung mga tulongges na gusto manggulo, baka pwede naman, tigilan nyo na yan. Tapos na yung termino ninyo. Ayan, kung gusto nyo nga pumeso ulit dyan at kumita, walang iya. Sa susunod na eleksyon na lang. Pero ngayon, hayaan nyo itong mga contractors na ito na gawin na kanilang trabaho. Para naman to sa Batang Maynila, sa mga Manileño. Hindi ito para sa dahil sa politika. Hindi po. Sabi ni Mayor Randy Lacuna, inikahit natin ang kooperasyon at tulong ng bawat Manileño sa tamang waste segregation, pagsunod sa collection schedules at aktibong pakikibahagi sa mga programa sa waste management ng ating lungsod. Okay, ayan mga kababayan. So wala na yung kontraktor ng dating mayor, pinalitan na po kasi palpak. At itong dalawang bagong kontraktor, sana naman ay yun sa mga tulonggis dyan, pwede ba? Tigilan nyo na yung pagsasabotahe. Mahalin nyo yung lungsod niyo, wag yung kandidato. Mahalin niyo yung inyong gobyerno dyan. Kasi gobyerno nyo lang makakatulong sa inyo, hindi kumakalaban sa gobyerno. Ayan mga kababayan, ayan po yung balita dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya suportahan nyo na lang ang gobyerno. Huwag kayong gagaya dun sa mga puro na lang paninira sa gobyerno. Walang ginawa kundi manira. Pag mga ganyan, huwag niyong pansinin, mga coup. Muntikan na ako makapagsalita na hindi maganda. Okay, so yun lang mga kababayan. Sa mga taga Davao, piliin niyo yung para sa tao, para sa inyo. Hindi sa puro pansariling kapakanan lang ang iniisip at talagang pagpapapaldo ng kanilang bulsa. At sa lungsod naman ng Maynila, congratulations kay Mayor Randy Lacuna. At sana naman ay maging maganda ang takbo ng operasyon ng basura dyan po sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng dalawang bagong contractors, yung yung dating contractor na kinontrata ng dating mayor ay inalis na po. So para bago na yung sistema diyan. Mas maganda dalawa. Kasi yung nakaraan isa lang ay hindi mo naman kakayanin yun. Ang laki-laki ng Maynila. So ngayon dalawa po sila magtutulong. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Ngayon po ay holiday, malapit na po ang bagong taon. So ngayon pa lang binabati ko na kayo ng belated Merry Christmas. At advance Happy New Year po sa inyo. Alright, basta tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila to sa iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.